Ito yung pangatlo sa kahuli doon sa mga lessons natin ng covenant giving. Yung una na pinag-aralan natin ay usapin ng tithing, kung ano ba ang tatlong positions sa usapin ng pag-tithes. Last Lord's Day, pinag-aralan natin yung tithing mula Old Testament hanggang New Testament. Tapos ngayon, part 3, ito na yung pinakahuli, titignan natin yung covenant giving bilang isang blessing. Pero tignan muna natin yung tignan natin yung review. Few review muna tayo doon sa mga nakaraang pag-aaral natin. Ayan. Eto, may konting review lang tayo. Kada Bible class, magre-review tayo para ma-refresh lang tayo dun sa mga pinag-aralan natin. Number 1, ano yung tatlong positions sa tithing? Dito. Anyone? Ano yung tatlong positions sa tithing nung unang-unang diniscuss natin? Si Sir Manny. Ano yung... Yeah, tama. Yun yung ibig sabihin ng tithing. Ikaw, Pas. Nagpapatuloy, hindi nagpapatuloy. Tapos yung isa ay may... Ano tawag yun? Yung term na gaya natin, instructive. Yeah. Instructive. Sino yun? Art. Si Art. Okay. Sige, yun yung tatlong position. Ang tithing ay hindi nagpapatuloy. Ang tithing ay nagpapatuloy. Tapos ang tithing ay instructive sa atin ngayon. So, tinuro natin yung pangatlo, yung instructive, yun ang tamang position natin. Pangalawa, ano yung positive law at ano yung moral law ng Old Covenant? Tithing. Ano yung positive law? Si Arvin. Positive law. Yes. Okay. Thank you Don, bro. Tama yon. Yung moral law ay yung binding sa lahat ng panahon. Yung positive law, ito yung para lang sa isang panahon. So, ano yung positive law ng Old Covenant tithing? Ano yung positive law ng Old Covenant tithing? Anyone? Ano yung hindi nagpapatuloy ngayon? Yes, hindi ko sabay-sabay kayo hindi ko nakakita yung 10%. Okay? Pero yung sense ng kailangan magbigay sa Panginoon, ito yung nagpapatuloy. Ito ay binding hanggang sa panahon natin ngayon. Number 3, ano ang standard sa New Covenant giving? Main standard ng New Covenant giving. Sir Manny. Yes, to honor. Yun yung principle, yes. Si Deacon Marlon. Si Christ, yes. Okay. Dito sa number 4, isa lang, marami yan Principles, yung isa to honor God, yung kay Sir Manny. Ano yung principle sa New Covenant giving? Anyone? Kahit anong prinsipyo, pag nagbigay ako, dapat ganito. Planned, yes. Ano pa? Proportionate, yes. Ano pa? Galing sa puso, willingly. Galing sa puso, ano pa? Cheerfully, yes. Okay. Hindi ko na kabisado yung iba, so stop na tayo nun. Okay. Sige. Sige, doon na tayo ngayon. Konting review lang doon sa nakaraan. Pero ngayon, ang pag-aaralan naman natin ay ano yung benefit or ano yung bakit blessing yung pagbibigay. So, bago yon, a very short note lang dun sa purposes ng generosity sa New Covenant. Ano ang purpose? Bakit sa New Covenant tayo ay nagpapatuloy ng ating mga offering? Naalala natin sa Old Covenant, ito ay para, number 1, para sa poor. Pangalawa, para income ito ng Levites at ng priests, no? At pangatlo, to support the general maintenance ng temple.
tabernacle, sa temple sa kanila. Ngayon naman, sa New Covenant, hindi nagbago. Meron pa rin pagpapatuloy na purpose etong pagbibigay natin ng offering sa Panginoon. Una, provision din ito sa needy. Part yan ng ating mandate bilang isang local church. Pangalawa, provision sa local church. Pangatlo, provision para sa pag-advance ng kaharian ng Panginoon. So, andyan yung mga verses na ibinigay sa atin dito. Pero, tandaan natin, ang hindi purpose ng ating offering ay to show off. Yun yung isang hindi purpose. Ito yung mga purpose ng pag-offer sa Panginoon, pero ang hindi purpose ng pag-offer sa Panginoon ay ipagmalaki yung ating offering sa harap ng tao. Maalala nyo sa Acts chapter, 4? 4 to 6? Ang isang dinisiplin doon, actually, pinatay ng Panginoon, ay si Ananias at Sapphira. Anong ginawa nila? Sinabi nila na magbibigay sila sa Panginoon, tapos hindi pala. Pero ang tinignan doon ng Panginoon sa kanila, yung pagsisinungaling. Bakit sila nagsinungaling? Para ipagmalaki na katulad sila ng iba, na nagbibigay ng malaki. So, hindi purpose yan ng ating giving. We do not give in order to brag or to show off. Sinabi ng Panginoon sa Matthew 6, 1 to 4. Sinabi doon, beware of practicing your righteousness before others in order to be seen by them. When you give to the needy, pag tayo doon nagbigay sa nangangailangan, do not let your left hand know what your right hand is doing so that your giving may be in secret. Okay? So, ito yung mga purposes. Hindi purpose ay para ma-feature tayo na sa ating mga pagbibigay. So, punta tayo ngayon doon sa rewards ng generosity. Ito yung sinasabi natin ng pagpapala o advantage ng pagiging mapagbigay sa Panginoon. Ito yung mga verse, ilan lang mga verse na yan, no? Pero, dito natin makikita na ang Panginoon ay nagbibigay ng pagpapala sa kanila ng mga nagbibigay. For example, Proverbs 19 verse 17, anong sabi doon? He who has pity on the poor lends to the Lord. Financial yun. May mga nahihirapan, nagkaloob ka. Anong sinabi? And He will pay back what He has given. General. General ito, no? Pero sa New Testament, ganun din. Sino nagsabi nito? Si Christ. Sabi niya, when you do a charitable deed, ito yung continuation ng wag magmalaki. Do not let your left hand know what your right hand is doing, that your charitable deed may be in secret, and, anong sinabi ni Jesus? Your Father who sees in secret will Himself reward you openly. Ang Panginoon ang maggagantimpala. No? Pero, sinabi sa Luke chapter 17 verse 10, so you also, when you have done all that you were commanded, say, we are unworthy servants, we have only done what was our duty. Therefore, dito sa mga text na to, pag tayo ay ginantimpalaan ng Panginoon para sa ating generosity, hindi ito merit. Hindi ito deserved. No? Kapag nagbigay tayo sa Panginoon, we're very generous, hindi sinasabi ng Panginoon, papalitan ko lang yung binigay mo. Or dodoblehin ko lang, yun yung prosperity gospel, di ba? Ibibigay ko tenfold. Hindi. Kahit yung reward ng Panginoon ay undeserved. No? Pero in-honor niya yung mga pagbibigay na iyon. Sabi ni Mark Jones doon sa A Christian's Pocket Guide to Good Work, sabi niya, so much of Paul's encouragement to give to the work of the kingdom focuses on the rewards reaped in this lifetime. God is no miser who demands, wait for it all in heaven. Diyan ba yun? Sabi ni Mark Jones, He gives rewards and blessings now because as a father, He cannot help but reward His children for their sincere obedience. Doon sa binasa ko, sa book ni Mark Jones, sinabi niya na yung encouragement daw ng Panginoon sa ating mga good works, part ito yung generosity, yung reward ng Panginoon, hindi lahat ay sa glory.
May mga reward yung Panginoon na nandito na ngayon. Hindi daw ang Panginoon ay miser. God is no miser na nagsasabi na, hindi, hintayin nyo na lang lahat sa langit. Hindi, ngayon mismo, meron siyang mga gantimpalang binibigay sa mga anak niya na sa kanilang sincere obedience. So ano-ano yon yung mga reward ng Panginoon sa generosity? Bakit it's more blessed to give than to receive? Ano yung binibigay ng Panginoon? May tatlong binigay si Joseph Pipa Jr. Una, material rewards. Pangalawa, spiritual. At pangatlo ay eternal. So, usapin ito ng generosity. So, tignan natin sila isa-isa. Tignan natin yung 2 Corinthians 9, 6-8. Sinabi dito, si Paul, again, ano yung context? Nagagather siya ng funds para sa Jerusalem Church. Okay? Ini-encourage yung Corinthian Church na ituloy yung kanilang naputol o naudlot na commitment para sa Jerusalem Church. So sabi mismo ni Apostle Paul, the point is this: whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And, sabi ni Apostle Paul, God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in good works. So dito, sinabi ng Panginoon through the Apostle Paul sa Corinthians, na ang Panginoon ay nagpo-provide materially sa kanila ng generous. Sila na generous ay pinoprovide ng Panginoon materially para saan? For them to abound in every good work. Para sila ay makapagpatuloy sa kanilang pagsunod sa Panginoon. No? God materially blesses generous Christians for the purpose of their continued generosity. Pero, maging maingat tayo dito. We should be aware. Kasi, nasa panahon tayo na marami nagtuturo ng prosperity gospel, at tinuturo nila sa prosperity gospel, na kapag naging Christian ka, yayaman ka, tapos kapag nagbigay ka, ibabalik ng Panginoon yun sa'yo ng marami, yayaman ka. Yun ang false promise ng prosperity gospel. Pero, kailangan nating maging maingat na hindi paniwalaan yun, pero kailangan rin nating maingat na hindi natin paniwalaan ng Bible. Kailangan maging maingat tayo sa dalawa. Kaya maging maingat tayo, huwag tayo mag-fall dito sa sinasabi na, hindi, pag nagbigay ako, yaman pala ako. Mali. Pero wag rin tayo maging to the other extreme na, hindi, lahat ng pagbabalik mali. Hindi, may sinabi yung scriptures tungkol doon. At anong pinagkaiba? Yung motive. Yung motibo. Ang motibo sa prosperity gospel ay finifeed nila yung greed. Finifeed nila yung ganid, finifeed nila sa mga tao na magbigay ka sa Panginoon, ibabalik niya sa iyo. Ang gusto ng mga tao, yung balik. Ang gusto ng Panginoon, gusto ng mga tao, parang ginawa lang mas religious na stock market. Mas religious na investment sa insurance. Ginawa nilang ganon, religious stock market. Pero hindi ganon. Kasi ang kinukultivate sa Corinthians ay yung kanilang puso na magbigay. Hindi yung puso na kumuha ng kumuha. No? Sa prosperity gospel, ginagamit ang Panginoon para makakuha ng salapi. Sa biblical teaching, ang Panginoon ay nagbe-bless sa mga generous para mas makapagbigay pa sila. Para makultivate lalo yung kanilang generosity. No? So sa prosperity gospel, ang ginagamit nila yung Panginoon para sa kanilang sariling pagmamahal sa pera. Pero dito, sa turo ng Biblia,
ang Panginoon ang nagkukultivate sa mga Christians na mas maging generous pa at pinoprovidean sila ng means para mas maging generous pa lalo. Yun yung pinagkaiba. No? Sa secular naman, na wealth-seeking, yung kailangan payaman ng payaman, gano'n, yun yung secular wealth-seeking eh. Wala nang part yung Panginoon sa kanilang equation. Para sa kanila, grind lang ng grind, gawin mo lang yung gusto mo, yung paraan para kumita ka, wala, labas na dito ang Panginoon. Hindi gano'n, no? Dito sa scriptures, ang Panginoon na nagbibigay materially para yung mga generous Christians, they can continue to what? Abound in every good work. At anong binibigay sa kanila ng Panginoon? So that having all sufficiency. No? Pero, caveat natin dito, yung material rewards na binibigay ng Panginoon ay according to His wisdom. No? Siya ang bahala doon. Siya ang nangako, siya ang bahala doon. Huwag tayo maging allergic sa physical rewards ng Panginoon. Maalala nyo, pinag-uusapan namin to palagi ni pastor or ng ibang mga kapatiran sa Ephesians 6:1. Sa Ephesians 6:1, sinabi doon, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right." Tapos, sinabi sa verse 2, "that you may live long on the earth." No? Bakit sila ng mga nag-honor sa kanilang magulang ay mas mahaba yung buhay? Yun ay isang physical promise sa mga sumusunod doon sa Ephesians chapter 6 verse 1 at 2, no? So, paano natin i-interpret ito? God will prosper generous Christians in a way that will honor Him and will be for their good. Kaya, mapapansin natin ito. Ito yung sinabi ni John Bunyan sa Pilgrim's Progress. Sabi niya, sa part 2 na, sabi ni John Bunyan, "There was a man, some called him mad. The more he gave, the more he had." Hindi ba, yan yung na-observe natin? Bakit yung mga generous hindi nagkukulang? Bakit yung sila napalabigay? Bakit hindi sila nagkukulang? Siguro Panginoon yan. Siguro siya yun. Siguro totoo yung Bible. Siguro yun mismo yun, no? Pansinin nyo, sila na palaging, ang concern nila palagi, paano makatulong, ang concern nila palagi, palabas, ang concern nila palagi, abot sila ng abot palagi, no? Bakit hindi sila nagkukulang? Perhaps, the Bible is true. Perhaps, God provides for them to be more generous. Para makultivate lalo yung puso nila, lumaki lalo yung puso nila sa usapin ng generosity. So, una yan. Pangalawa, yung mga spiritual na mga blessings. Sa spiritual blessings, dyan sa notes natin, 4 yung nilagay ko dyan. Napakaraming spiritual blessings ng pagiging giver. Una, na spiritual blessing nito ay to be loved by God. Ang ibigin sila ng Panginoon. Kailangan nating maging ma-distinguish yung iba't ibang components ng pagmamahal ng Panginoon. Kaya sinabi ni Mark Jones doon sa kanyang book na Pocket Guide to Good Works and Rewards, etong 3 uri ng pagmamahal ng Panginoon. Kasi sabi dito sa 2 Corinthians 9:7, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly, nor under any compulsion, for God loves a cheerful giver. Now, kailangan nating interpret yun. Yung cheerful giver lang ba mahal ng Panginoon? Yung mga mapagbigay, ibig sabihin, pag hindi ka mapagbigay, hindi ka mahal ng Panginoon? Ganun ba yun? Wait lang. Kaya kailangan natin i-distinguish yung components ng pagmamahal ng Panginoon, no? Sa mga believers. Hindi tayo mag-a-arrive agad sa mga conclusion. Kaya sinabi ni Mark Jones ang historical reform understanding doon sa pag-ibig ng Panginoon. Una, yung pag-ibig niya ng benevolence, benevolent love, yung kanyang pag-decree, pag-elect, pag-predestine doon sa mga pinili niya para maging kanya. Yun ay pag-ibig ng Panginoon. So yung foreknowledge na yun, that is God's love. Pangalawang klase ng pagmamahal ng Panginoon, yung beneficence, kung paano niya mismo ginawa yung salvation. Kung paano bumaba mismo si Christ,
nabuhay mismo si Christ, namatay mismo si Christ, paano niya ginagawa yung saving work na yon, yun ay pagmamahal ng Panginoon. Mga kapatid, itong dalawang to ay unconditional. Unconditional to. Wala kang ginawa para piliin ka ng Panginoon. Wala kang ginawa para mamatay si Christ para sa'yo. No, wala. Wala talaga. Sabi ni Jonathan Edwards, ang contribution natin ay ang ating mga sins. No? Pero meron pangatlong component, yung pagmamahal ng Panginoon, which I think helpfully called fatherly love. Ibig sabihin, nasa loob ka na ng kanyang pamilya, ikaw ngayon ay mananampalataya na, nasa loob ka na ng kaharian, at lumalaki lalo yung pagmamahal ng Panginoon, yung delight ng Panginoon na yon, based on our conformity sa kanyang holiness. Kaya yun yung sinasabi dito sa 2 Corinthians 9 verse 7. God loves a cheerful giver because God is a cheerful giver. At mas lalo nating nire-reflect yung character niya, mas nasisiyahan siya. Mas natutuwa ang Panginoon kapag nagre-reflect ang kanyang character. Kaya si Christ, sobrang sabi ng Panginoon kay Christ sa kanyang baptism at transfiguration, "This is my beloved Son with whom I am well pleased." Bakit pleased ang Father kay Christ? Dahil perfectly nireflect niya ang Father. Perfectly nireflect niya yung character ng kanyang Ama. Therefore, sa ating pagiging generous, nire-reflect natin ang Diyos at ang Diyos ay nasisiyahan doon. Ang isa pang love of delight ay example lang, dagdag example, yung John 14 verse 21. Sabi ni Jesus, "He who loves me will be loved by my Father. And I will love him and manifest myself to him." Now, pag binasa mo yung John 14:12, hindi yan pwedeng itong dalawa. Hindi yan pwede, kasi conditional to eh. Kung sino magmahal kay Christ, mamahalin sila ng Ama. Hindi yan pwedeng ito. Hindi pwedeng minahal mo si Christ kaya ka sinave. Hindi pwedeng minahal mo si Christ kaya ka inelect. No. Therefore, ito yung pangatlong yan. Bakit minamahal ng Ama yung nagmamahal kay Christ? Dahil nire-reflect nila, mahal na mahal ng Ama si Christ. Therefore, kapag mahal nyo si Christ, mahal ko rin kayo. So, ito ay pangatlo, love of delight. Therefore, yung mga sa ating pagiging generous, we obtain the special fatherly favor and pleasure of God dahil nire-reflect natin yung kanyang generosity. Ano pa yung spiritual blessings? Ang spiritual blessing ng generosity ay mortification of sin. Kapag tayo ay nagiging generous, may napapatay tayong kasalanan. Ano yung kasalanan na napapatay kapag tayo ay generous? Covetousness at greed. Yung greed ay ganid, covetousness ay pagiging mainggitin. Napapatay siya. Kasi pag covetousness, ibig sabihin, gusto ko yung meron siya. Gusto ko mapasa akin yun. Kapag generosity, gusto ko mapasa kanya yung sa akin. Sa akin, gusto ko mapasa kanya. Gusto ko i-share sa iba kung ano yung meron ako. Baliktad, no? Therefore, namamatay yung greed. Yung greed ay gusto ko mawalan ka para magkaroon ako. Ang generosity, kahit mawalan ako, basta magkaroon ka. Yun yung kapangyarihan na sa biyaya ng generosity, no? Sobrang daming warning sa scriptures pagdating sa covetousness at greed na gusto nating mag-acquire more even at the expense of others. Pinapakita ng Bible palagi ang covetousness at greed bilang isang kasalanan na napaka-pangit, napakasama. Sabi pa ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 5:11, part siya ng, ang hirap nito, no? Pero part siya nung kailangan i-discipline. Sabi ni James Ryan, paano ko magdi-discipline ng covetous? Nasa puso yun. Wala pa sa tanan ng church history na may na-discipline dahil sa covetousness. Kasi nasa puso yun eh. Sa 10 Commandments, yung covetousness lang ang inward. Wala yan, hindi yan makikita hanggat hindi naging stealing, hanggat hindi nagkakaroon ng outward manifestation. Ano? Sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 5:11, "But I wrote to you not to associate with any so-called brother if he is an immoral person or covetous."
or an idolater, not even to eat with such a one. 1 Corinthians 5, discipline yun, di ba? Ano pa? Sinabi ni Jesus sa parable ng sower, ano yung pumigil sa word, sa puso? Covetousness. Love of riches. Bakit hindi pinili nung young rich ruler si Christ? Kasi mas mahal niya yung pera niya. Ayaw niyang iwan yung pera niya, ayaw niyang sumunod kay Christ. Sinabi rin ng Panginoong Jesus, we should guard our hearts from covetousness. Anong ginamit ni Christ na example? Yung asawa ni Lot. Tinignan pabalik yung Sodom and Gomorrah. No? So, ginagamit ng Panginoon yung utos niya ng generosity para ma-mortify yung ating covetousness at greed. Ephesians chapter 4, verse 28. Let the thief no longer steal, but let him labor, doing honest work with his own hands, so that he may have something to share with anyone who is in need. So, ito ay paraan ng Panginoon para sa ating mortification ng sin. Sabi ni A.W. Pink. So, intindihin na lang natin yung word niya ay tithing, ha? Okay. Alam na naman natin to eh. Alam natin yung position ni Pink ay iba sa atin. Okay? Pero, yung sense ng kanyang sinabi dito, sabi niya, we believe that God has appointed tithing, giving, as a solution to all financial covetousness. For by nature, we are full of covetousness. That is why in the Ten Commandments, God incorporates, thou shalt not covet. Pang-sampu. That is why Christ said to His disciples, beware of covetousness. And tithing, giving, has been appointed by God to deliver us from the spirit of greed, to counteract our innate selfishness. Therefore, it has been designed for our blessing. Blessing na mapatay yung covetousness. Blessing na mamortify yung greed. For like all His commandments, none of them is grievous, but appointed for our own good. Grabe, no? Inutusan tayo ng Panginoon para maging mapagbigay, blessing pa pala yun sa atin. Sa ating mortification ng ating sin. Si John MacArthur din, sabi niya, dun sa Whose Money Is It Anyway? Sabi niya, if you have the opportunity and resources to give, when you know God wants you to participate, and you don't, you are worshiping an idol instead of God. Your idol may be clothes, home furnishings, electronics, recreational gear, a car, a vacation, or whatever else. None of this is intrinsically bad. Qualification, sabi ni MacArthur, hindi ito masama, ang mga to. But, if they hinder or prevent you from worshiping God through generous giving, they are idols of covetousness. It comes down to the battle of your heart and mind. Stewardship programs succeed and exhibit godly integrity because Christians give in a manner that proves that they have overcome covetousness. No? So, ito ay blessing sa mga mananampalataya para mabattle yung covetousness. Pero hindi lang yun, ito rin ay blessing kasi nakukultivate yung ating mga Christian graces. Yung grace natin ng generosity. Mark Jones, sabi niya, when we give, pag nagbigay daw tayo, God does not promise to make us rich. Hindi yung pangako ng Panginoon, papayamanin kita. But to enable us to give more, proving the point kanina, no? That is the reward in this life that has kingdom values guiding our actions and work. Second, ito na. Giving will increase the harvest of our righteousness, which means that God rewards giving from a pure heart and a good motive. He rewards us by increasing our righteousness. Giving out of faith to the Lord's work allows growth in grace. Yung dulo. Ito yung summary. By being generous, we become more generous. Navivivify, nakukultivate. Paano? Kapag ginawa mo. When you do generosity, you become more generous. At dahil yon sa Panginoon. No? Tayo ay nagiging katulad ng ating Panginoong Hesukristo.
Sa 2 Corinthians 9:5, di ba nagpasalamat si Paul, sabi niya, thanks be to God for His indescribable gift, si Christ yun. Di ba? Ang pinaka-regalo ng Diyos sa atin ay si Jesus. Ang pinakamapagbigay ay ang Panginoong Diyos. Therefore, kapag naging mapagbigay tayo, we become like God. Nako-conform tayo sa image ni Christ. Kaya natin sinabi ito sa last preaching natin sa 2 Corinthians chapter 8, it is more blessed to give because it is more blessed to be Christ-like. Maging katulad tayo ng Panginoon. Ganun din, lastly, mag-glorify yung Panginoon. Pinaka-last na pala yan. Pang-apat na yan. Mag-glorify yung Panginoon sa ating generosity. Kapag tayo ay nagkaloob, mayroon tayong mga kapatid na natulungan, nagpasalamat sila sa Panginoon, it cultivates thanksgiving and worship of God. Kasi gumagamit ng Panginoon instruments eh. Kapag may kailangan yung mga kapatid, hindi naman biglang babagsak sa langit yan. Galing sa Panginoon. May gagamitin siya ibang tao. Gagamitin niya mga instrumento niya. Papapurihan nila yung Panginoon. Papasalamat sila sa Panginoon. Mas mararami yung pasasalamat sa Panginoon. Magmumultiply yung glorifying of God at worship of God. And lastly, pinakahuli na. Eternal rewards. Eternal blessings. 1 Timothy 6:17-19 at Matthew 6:19-21. Parehong nangako ang Panginoon. Sabi niya sa 1 Timothy 6:17-19, sa mga may kaya dito sa buhay na to, huwag kayong magtiwala sa yaman. Kung hindi, ibigay nyo yung sarili nyo sa good works. Ibigay nyo yung sarili nyo to be generous and ready to share. Thus, ang sabi ni Paul, storing up treasure for themselves as a good foundation for the future. So that they may take hold of that which is truly life. Si Jesus mismo nagsabi. Sabi ng Panginoong Jesus, do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy and where thieves break in and steal, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroy and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Ang usapin dito ay tayo ay wag mag-imbak sa nawawala. Mag-imbak tayo sa pangwalang hanggan na usapin. So yung Christian generosity, yes, may blessing ito ngayon, pero meron itong eternal na reward. So ito yung pinaka-last, sabi ni Joseph Pipa Jr., ito yung pinaka-goal natin, gusto nating mangyari sa ating generosity, nasabihan tayo ng Panginoon at the end of the day, well done, my good and faithful servant. Yun yung pinaka-gusto nating marinig mula sa ating Panginoon. Sinabi niya, heavenly treasures are bonds and stocks that nothing in this life can diminish. We do not fully know that what these rewards are, yet any reward from God is remarkable. Moreover, they are all products of His grace. We do not deserve them. Mga rewards, we do not deserve them. But His fatherly benevolence, He bestows them. Though none of our works are worthy of God, He accepts our service as well as our persons in Christ as we bear fruit of the Spirit. It will be a delight to hear, well done, good and faithful servant at the last day. The most significant blessing will be the privilege of dwelling in the presence of triune God forever. We will be welcomed by the Lord into the joy of our Lord. Ito yung pinakagusto natin. Dahil na yayakapin tayo ng Panginoon at sasabihin sa atin, well done, my good and faithful servant. So, maniwala na tayo dito. Kaya maniwala tayo dito. Sinabi ni Christ. So, sinabi ni Christ na it is more blessed to give than to receive. Sige, ito na yung last na Bible class natin dahil next Lord's Day ay accountability meeting. So, wala tayong Bible class to give time para sa ating fellowship sa isa't isa. Sige, any question? Sa mga nakaraang lesson, ngayon, any question? Or comments?
Si Sir Manny. Sorry, sir. Luke 6:38, magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos, sustong takal, siksikliglig at maapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na ginamit sa inyo sa iba ay siya rin gagamitin. Kasi ito yung common na ginagamit para i-motivate yung mga nasa church na magbigay. Is it right na gamitin tong verse na to na patungkol sa paanong nagbibigay ang Diyos nagiging mapagbigay ang Diyos sa mga mapagbigay na Kristiyano? Mas maganda gamitin yung 2 Corinthians. 2 Corinthians 8 at 9 sa usapin na to. Pero, kasi yung context nito, ang nakalagay dito, usapin ng judging others eh. Nasa usapin siya ng judgment sa kung paano hindi dapat mag-judge. Pero, applicable din naman siya. Doon sa verse 38, sa give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken, running over, will be put into your lap. For with the measure you use, it will be measured back to you. Siguro, by extension, pero yung main context niya, tungkol siya sa paano natin hino-hold into account yung iba. Yung sinabi doon sa verse 37, judge not and you will not be judged, condemn not and you will not be condemned, forgive and you will be forgiven. Ang sinasabi doon ay, kung paano natin tinatrato yung iba, ganon tayo i-measure ng Panginoon at i-hold tayo accountable. So, siguro by extension, pero yung main context niya, hindi siya tungkol sa pagbibigay. Hindi siya tungkol sa pera. Tungkol siya sa how do I take into account yung ibang mga tao. Mas maganda yung doon nasa tama. 2 Corinthians 8, 9. Follow-up, sir. Sige, other question or comments? Si Sir Louie. Yun. Kasi actually lahat naman ng biblical yung mga tinuro ni Pastor. Salamat po. So, ang iniisip ko dito is yung sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 na about cheerful giving to, 'di ba? Okay, and then whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Hindi wrong na mag-expect na kapag nagbigay ka, ipagpapalain ka ng Diyos. Hindi. Okay. Pero ang alam natin, nagbibigay tayo kasi pinagpala na tayo ng Diyos. Yes. So, both are biblically correct, pero hindi ka dapat mag-fall dun sa thinking na na kapag nagbigay ka, kasi ang nakalagay dito kasi pag nagbigay ka ng madami, marami ka ring matatanggap. So ano bang natin dun, Pas? Kasi parang 'di ba pwede siyang mag-fall sa sa expectation in terms of na ay hindi, dami akong binigay eh. Parang katulad din ng mga tinuturo ng mga prosperity gospel. Na, sige, magtanim kayo ng madami. Pag mas marami kayong binigay, mas marami din yung babalik sa inyo. Pero sa atin, alam natin na hindi siya mali. Huwag ka lang pupunta sa part ng extreme na pag nagbigay ka, ay ganito yung matatanggap ko. Ano bang pwede natin doon, Pas? Tama. Tama yun. Hindi mali na mag-expect ako ng Panginoon na i-reward niya ako. Pero, ang mali ay kung ang motive ko ay greed. Yun ang mali. Na, sinabi ni Joseph Pipa Jr. yun sa book niya. Sinabi niya, hindi natin maloloko yung Diyos. Kung ginagamit natin yung giving para bilang, yung bilang stock market. Ginagamit natin yung giving para sabihin na, hindi, mate-tenfold to, ma-fivefold to. Hindi natin maiisan yung Panginoon. Therefore, yung sinasabi ni Apostle Paul dito, ini-encourage niya sila, tapos ang ganda ng wording dito sinabi, so that having all sufficiency. Ang pangako ng Panginoon, dun sa part na yon ay
magiging sufficient. Ang ibig niya sabi, actually, sa sermon dito mamaya kasi magkakadugtong Sila na mga generous ay hindi magkukulang. Hindi sila dapat mag-alala na sabihin nila, ay kapag nagbigay ako, baka ako naman ang makulangan. Yun ang sinasabi ng Panginoon, ina-assure ng Panginoon, huwag kayong mag-alala. Ibibigay ko yung lahat ng kailangan nyo para mas mag-abound pa kayo sa good work. So, ang concern ng Panginoon, yung good works. So, kayang i-distinguish ng Panginoon yun, tayo hindi. Kasi syempre, pag may nagbigay, hindi natin alam kung baka dito sa atin hindi natin alam, may bisita, nag-offer, sa isip pala nila, ay, iaano to ng Panginoon. Hindi natin kaya bumasa ng puso, pero ang Panginoon kaya niya. Last lalang yung di ba may nabanggit si Jayma kanina na it is not wrong na gawin mo yung mga bagay na gusto mo. Pero kung yun yung maghihinder sa'yo para ma-practice mo yung generosity sa ministry, consider yun na idols. Yun yung binanggit ni Jayma kanina. May tendency ba na ganito, Pas, na kapag ikaw ay may kakayahan na magbigay pero hindi ka nagbigay? Kasi may sinabi din, di ba, sa Proverbs 28 na pag hindi ka nagbigay sa nangangailangan, kinlose mo yung eyes mo. Parang may curse na nabanggit ang Diyos doon na gano'n. So possible ba yun na kapag may kakayahan ka naman na magbigay at hindi ka nagbigay, the blessing will be hindered ng Lord sa'yo? Since babanggit natin din yung material blessing, may material din ba siya, curse, kapag hindi ka, pagkaya mo talaga tapos hindi ka naman nagbigay? So, syempre, sa New Covenant, wala na tayong curse. Yun yung wala nang curse. Okay. Pero, ang palaging sinasabi sa New Covenant, you will lack the rewards. Hindi ka pwede magkaroon ng rewards nang hindi ka nag-good works. So, ibig sabihin, yung mga binanggit natin kanina, mawi-withhold yun sa isang mananampalataya. Kapag hindi niya ginawa yun, di natin sinasabi 100%, pero mas hindi ma-mortify yung greed, mas hindi ma-cultivate yung generosity, mas hindi magiging Christ-like, paano mag-glorify yung Panginoon sa naghihirap na kapatid, tapos sa eternal rewards. So, pero hindi yung may curse. May curse, wala. So more on spiritual matter siya, no? Na hindi mo kasi nako-cultivate. Okay, yun lang. Maraming salamat, Pastor. Siya? Kasi naka-curse na tayo, wala nang curse. Pero may withholding ng rewards. Yun ang sinabi sa inyo, Covenant. At ayaw natin yun. Other questions or comments? Si Ryan, si Brian. Brian. Past question. Nabanggit kasi natin moral law siya, di ba? So, naalala ko lang kasi, sa moral law, may sense tayo pag sinabing moral law, binding to all creation. So, speaking regardless if believer or non-believer. Yes. So, kung binding siya sa creation, even non-believers are supposed to give to the Lord. Tama. If that is the case, meron kasi mga non-believers, especially yung mga nagkakonduct ng mga charitable deeds, mga philanthropists, yun. And they believe that they're doing that for God. And ang sinasabi nila is, yun nga, bakit sila patuloy na yumayaman is blessings ni Lord because of their deeds. How do we ba dun? Paano, in relation dun sa moral law, that this principle of giving is applicable to non-believers. Kung ginagawa nila yon, and then yumayaman sila, paano ba natin yun sa lens ng scriptures, paano natin yun i-explain? Meron bang some sort of blessings na binibigay ang Diyos sa kanila? Kahit hindi naman sila believers. Ayun po. Thank you Don, bro. Kasi sa believers, madali Ito madali
hindi natin deserve, pero bibigyan tayo ng rewards dahil in Christ na tayo. Pag sa unbelievers, dun yung medyo mapapatanong tayo. Bakit unbelievers sila tapos kine-claim nila na pinapayaman sila lalo ng Panginoon dahil philanthropist sila. Dahil nag-charity sila, nagbibigay sila. Paano natin iisipin yon according to scriptures? Kasi experiential yun eh. Talagang makikita mo talaga may nangyayari eh. So, maraming sinasabi yung scriptures tungkol sa mayaman pero napunta sa impyerno. Pero sinabi rin ng scripture sa Romans 2, the goodness of God should lead them to repentance. Therefore, isipin natin kapag unbeliever yung payaman ng payaman, pero tumutulong talaga, may mga vlogger na gano'n, di ba? May mga philanthropist na gano'n, talaga binibigay nila. Pero binibigay sila ng Panginoon noon para sila ay mag-repent at mag-turn to Christ. Yun ang pinaka-purpose nun. Ang pinaka-purpose, kaya sila binibigyan lalo para makita nila na undeserving ako, hindi deserving sila. Baliktad eh. Naiisip nila, deserving sinful ako, pero bakit ganito yung nangyayari sa akin? Therefore, I should turn to Christ. Ganon dapat. Pero hindi ganon nila ini-interpret. Therefore, mali yung interpretation nila. Ang dahilan kung bakit sila binibigyan lalo ay para lumapit sila kay Christ. Pero kung hindi sila lumalapit kay Christ, it defeats the purpose. Never sinabi ng Panginoon, eto, pera, lumayo ka sa anak ko. Huwag kang lumapit kay Christ. Walang ganon. Mag-good works ka lang, pero wag kang lumapit kay Christ, yan ang purpose ko. Hindi ganon. Hindi natin ganon iisipin yung mayaman na unbelievers. Kasi, God calls all men everywhere to repent. Sinabi ng Acts. Lahat tinatawagan, iba-iba yung paraan, no? Pero, hindi nila ginagawa. So, ganun natin siya i-interpret. Common grace siya towards dapat sa saving grace. Follow up. Si Brian. Si Brian. Ayun si Brian. Okay na po sa akin kasi parehas kami ng tanong ni Ryan. Kasi madalas ko napapanood kasi sa Facebook and YouTube yung mga poverty porn. Yung mga nagbibigay ng mga Tapos yung mga nagbibidyoan sila. Tapos kumikita sila dun sa content nila. Tapos, yung mayaman sila, pero nagbibigay. Oh. Ang isa pang dun is, sinasabi nila na ang blessing na yun sa Lord. Pero sa mga actions sila, hindi naman nakikita dun yung pagiging, kasi napaka-common nga naman ng panahon natin ngayon na, yun nga, kagaya sa preaching kanina, Christian lahat. Oh. Parang ganon. May mindset na, para sa Diyos yun, parang ganun. Oh. Pero sa action nila hindi. Kaya napa-question din ako, paano yung ganun? Pero nasagot naman po. Oh. Okay na po, parehas kami ng tanong Kay Ryan. salamat po. Sige. Sa mga vlogger yun, no? Si Arvin. Last kay Arvin. Question pass tsaka manifestation. Sige. Pero question related na rin to kay Sir Louie. Kasi yung sa question niya kanina, yung pag may Related nakita kay Sir namin. Louie. Sa tanong niya. Sa tanong niya. Pero kasi may mga ganung realidad na may nangangailangan ng tulong pero nakapikit mata mo. Ano yung tsura nun, Pats, nung kabaligtaran? Ibig sabihin ba nun, ako'y naghahagilap ng taong matutulungan? Ganun ba yung prinsipyo na yun, Pats, ng generous giving? Sa totoo lang, ang kabaliktaran noon ay pagiging bukas lang ng mata. Okay. Kasi sa totoo lang, hindi tayo makukulangan ng tutulungan. Parang wala nang matutulungan ngayon Hindi meron palagi. Ang hirap pigilan pero sa preaching ulit mamaya Sa 2 Corinthians 8 sinabi, you abound now, yung others yung in need, para ikaw naman yung in need, yung nag-abound, yung tutulong sa'yo. Palaging may ganon. Hindi magkakaroon ng pagkakataon na walang nangangailangan.
Palaging meron. Kailangan lang buksan yung mga mata natin doon. Huwag tayo mag-alala. Palaging meron opportunity ang Panginoon. Sige, salamat pa. Siguro related lang din dun sa manifestation. Ayun, pasalamat ko rin naman sa Diyos yun na dito sa church at kahit sa labas din ng church, naka-experience din ako matulungan. At yun na may pagkakataon ako makatulong sa iba. Maging encouragement to sa akin tsaka sa preaching mamaya na mas mag-ano rin. Na hindi lang tingnan siya bilang numbers game na hindi, marami na ako natutulungan, okay na to. Hanggat may nangangailangan, hanggat may taong namumuhay sa poverty, kasama sa mission ko na dapat matulungan sila makalaya sa poverty. At di na makalaya sa poverty, kundi makalaya sa kasalanan. Na maturo sila kay Kristo, lahat ng yun. And part din doon yung hindi lang naman sa usapin ng pera, kundi sa time, sa effort, tsaka sa sacrifice, sa sacrificial giving of time and effort na connected din doon lahat sa sa pera. Magiging covetous ka pagka hinayaan mo lang. Madali lang maging covetous, wag ka lang tumulong, okay na yun, magiging covetous ka na. Pero salamat sa Diyos dahil kahit yung mga mahihirap na sacrificial giving, siya yung nagbibigay sa atin ng kalakasan para gawin yun. Hindi sa sarili nating batayan, hindi sa personal preferences lang natin. Nakikita natin na yung Diyos talaga yung nagpakita sa atin kung paano magbigay, so magbibigay tayo. Sa'yo lang naman pa. Salamat. Thank you, Don Bro. Let's pray. Let's close in prayer. Diyos namin, maraming salamat po sa iyong biyaya dahil ang pinakaunang giver ay ikaw. Salamat po, O Diyos. Kami ay sumusunod lamang sa iyong yapak, sa iyong karakter, imperfectly. Pero bigyan niyo kami ng heart, Father, to have large hearts who are open to generosity. Makita namin ito, O Diyos. Maniwala kami sa iyo na it's more blessed to give than to receive. Pinapuri ka po namin sa pangalan ni Jesus. Amen.